Nakita mo yung motor? Ito na. Ano, good na nakita na yun. Nakita ko yung video mo, so yun. Dahil doon, nalaman namin kung nasa yung motor. Isang ninakaw na motorsiklo sa Cavite ang natunton ng may-ari maraang makita sa isang presinto sa Quiapo, Maynila. Ang naturang motorsiklo ay na-recover ng mga kapulisan ng MPD Station 3, Sector 1 sa pamumuno ni Police Major John Peter Fallar sa isang nag-aamok na suspect na aresto sa agarang aksyon ng mga nagpapatrolyang kapulisan. Nakalaunan ay naberipikang tinaguriang top most wanted person sa kasong kidnap for ransom. Balikan natin ang ating naging balita noong July 16 patungkol sa pagkaka-aresto sa subject. Habang nagki-clearing kami dito sa kahabaan ng Carriedo, may mga lumapit na concerned citizen about sa nag-orimentadong individual at nagsisisigaw. Medyo naalarma sila kaya pinuntahan namin. At sa tagpo, nabutan namin yung individual na yun na patuloy pa rin yung orimentado, sigaw ng sigaw. At napag-alaman namin na ininja na pala siya nung iniwanan na siya nung buyer niya nitong motor sapagkat walang kasusi-susi man lang yung motor na binebenta niya at sira pa yung susian, no? Yung buyer nag-alangan, biglang umalis, nag-orimentado itong tao. Ang nagorimentadong lalaki ay mabilis na nasa kote ng mga kapulisan ng MPD Station 3 Plaza Miranda Sector 1 dahil na rin sa genuine police visibility at patuloy na clearing operation alinsunod na rin sa programa ni Manila Mayor Isko Moreno Domagoso. Sa tagpong iyon, hinold na namin siya for verification na rin at humingi na rin kami ng tulong sa aming investigation section at warrant section. Kasunod nito sa ginawang verifikasyon ay nabatid ni na Police Major John Peter Fallar at kanyang mga tauhan na ang naghormentadong lalaki ay hinalang nagbebenta ng isang motorsiklong walang kaukulang mga susi at sirang susian ay napag-alaman sa verifikasyon ni na Police Major Fallar na ito ay may warrant of arrest dahil sa kasong kidnap for ransom. May standing warrant nga po siya sa kasong kidnap for ransom. Binigay na detalye sa amin ng aming warrant section ay ang kasong kidnapping ay nangyari noong April 11, 2025 sa lalawigan ng Benguet. Ano po ang status? Apo, yun na rin po, kasalukuyan din po namin hinihintay ang pagberipika ng aming investigation section doon sa nasabing motor kung ito po ay karnap. Kung naka-alarma po. Ilang araw makaraan nating i-post ang video na to noong July 16 ay isang netizen ang nagkomento at sinabing sila ang tunay na nagmamay-ari ng motorsiklo at ito ay ninakaw sa kanilang lugar sa Cavite. Kaugnay nito, nagtungo ang may-ari ng motorsiklo sa MPD Station 3 at sa Plaza Miranda Sector 1 upang magpakita ng mga kaukulang dokumento at mabawi ang kanilang motorsiklo. Napanood niyo po. May nag-forward sa amin na taga-Sunshine View. Sabihin yung motor maayos na kondisyon niya. Opo, may side mirror, may Susi, susi, may plaka. Kaya lang yung sa video, wala nang plaka. Tsaka pasak na yung susi. Sakta yung susian. Buti napanood niyo, ma'am, no? Opo, may nag-forward lang din sa amin. Kasi nakilala siya nung taga-Sunshine View din. Pinost ko kasi yung sa Sunshine View. Yung uli natin na wanted, yung motor niya. Ano yung motor? Ito na. Ano, good na nakita na yun. Nakita ko yung video mo, so yun. Dahil doon, nalaman namin kung nasa yung motor. Matapos ang verifikasyon na ginawa ni Police Major John Peter Fallar, ang hepe ng Plaza Miranda Sector 1, MPD Station 3, ay nakitang tugma ang original na dokumentong dala ng tunay na may-ari at ang chassis and engine number ng nasabing motorsiklo. Dahil dito, naisoli sa tunay na may-ari ang kanilang motorsiklo na ninakaw sa kanilang lugar sa Cavite.
Sir, anong feeling? Dahil yung sa patrolling nyo na yun, na-arrest nyo yung suspect na kidnap, yung most wanted na kidnapper. Ngayon, yung motor na binibenta, card na pala to, sir. Siyempre po, sa aming mga kapulisan, pag nakakatulong tayo, nakaka-resolve pa tayo ng mga ganyang kaso, siyempre po, nakakataba rin po ng puso, nasisiyahan din po kami dahil mga napapatunayan din po na epektibo kami dito sa area namin bilang tagapagpatupad ng batas. Sir, Police presence, yung mabilisang responde. At po yun, sa 8 oras na pag-duty ng mga kapulisan natin, nakatatak na po sa isipan nila yun na yun na po, 8 oras na pagka-snappy, pagpatrolya, pag-responde, 8 oras na pagiging aktibo lang po sa pag-duty. Ang hinihingi lang po sa amin. Kaya lagi ko nga pong nire-remind sa kanila give your best shot po dun sa 8 oras na yun. After naman po nun, sa inyo na yun, oras nyo na for family, para magawa nyo po yung mga pansarili nyong gawain. Pero yun na po, sa 8 oras sa gobyerno tayo, gagamitin tayo ng gobyerno para mapanatili ang masasakupan nating area, mapanatiling tahimik, walang krimen, at satisfied yung mga ang community sa performance natin. police dito, ma'am. Mababait naman. Opo, mabait po sila. Very accommodating. Even the PS3, po, station 3. Thank you po, ma'am. Okay sila. Salamat po. Thank you. Ito ay testamento ng maayos na trabaho ng MPD Station 3 Sector 1 saan nasubukan rin ang kanilang maayos na pangangalaga sa recovered item at matagumpay na pagkasoli sa may-ari nito. Sir, isang testamento na sinapihan ng Plaza Mercado. Congratulations, sir. Maraming salamat po. Salamat po. MPD Station 3 Sector 1 sa pamumuno ni Police Major John Peter Falyar base sa gabay ng butihing MPD District Director Police Brigadier General Arnold Abad. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at huwag po kalimutan na mag-like, share, and subscribe sa ating Facebook and YouTube channel. Maraming salamat po. Always keep safe and God bless. Mabuhay po tayong lahat.